Good morning everyone. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church Morning Devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, Tinig ng Pag-asa po. Magandang araw po Ate Ading Hinido, Ate Heidi Mejia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang umaga Tita Castillo, Kuya Boyet Sanchez at Mariví Enriquez Frias, Ate Maricruz at Ate Yolanda Kerbin. Mamaya ako na po babatiin ng iba. No po? Samahan po ninyo ako sa talatang ating pag-aaralan ngayong umaga. Pinamagatan ko po ang pag-aaral na ito, The Danger of Hidden Sins. At ang pag-aaral po ay matatagpuan sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 28, verse 13. Ganito po ang sinasabi: If you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. If you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. Alam niyo po, hindi ko po alam kung nanonood po kayo ng ABS-CBN hearing sa Congress na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakakatuwa pong manood. Alam niyo po, ako mahilig manood ng mga pelikula about court case. Mahilig po akong manonood ng mga hearing sa Senado. Halos lahat po ng mga hearing na ginawa nila for aid of legislation ay pinanood ko. Natutuwa ako kapag yung mga abogado ay naglalabas ng mga ebidensya at kino-cross-examine yung mga witness. Yung mga witness ay humahanga ako kapag meron silang mga mahusay na pagsagot. At yung mga abogado, kapag sila'y dumarating na doon sa punto ng kanilang examination na kanila nang mahuhuli yung kanilang mga ine-examine sa kanilang kasinungalingan, ay yun yung nagiging highlight ng mga hearing at nakakatuwa po itong panoorin. At ilang mga pangalan ng sikat na sikat ngayon, mga pangalan katulad na ni Marcoleta, no? Hindi ko alam yung first name ni Marcoleta, Congressman Marcoleta. Mahusay pala siya na abogado at mag-cross-examine. Siguro magagalit yung mga fan ng ABS-CBN sa akin sa umagang ito, pero ang punto ko lang po rito mga kapatid, wala pong dahilan para hindi bigyan ng franchise ang isang network, lalo na kung ito'y nakakapag-entertain, lalo na kung ito'y nagbibigay ng revenue sa bansa, lalo na kung wala naman nilalabag na batas katulad ng hindi paggawa ng mga fake news, at kung nakakatulong sa kanilang mga empleyado para sa employment, wala pong dahilan para hindi sila bigyan ng franchise. In fact, madali namang i-renew di po ba? Yung ibang mga network walang issue. Madali silang nare-renew at hindi po issue ang pagbibigay ng prangkisa. Pero bakit ang ABS-CBN ay nandun ngayon sa pagkakataon na hirap silang makakuha ng franchise? Nakita ko po yung mga ABS-CBN executives, kulang na lang maglumuhod Kulang na lang po mag-iiyak sa pakiusap. Kami po ay humihingi ng pagkakataon pa na maka-ere. Kami po ay humihingi ng tawad. Pero hindi naman sila umaamin sa mali. Lagi pong naririnig sa mga executives, wala po kaming ginawang paglabag, wala po kaming ginawang mali. Dahil once na nagsabi sila na kami po ay nakagawa ng mali at humihingi kami ng tawad, automatic hindi na mare-renew ang kanilang franchise. Kasi po ang pag-amin para sa kanila ay isang dahilan para hindi na sila bigyan ng franchise. Dahil napakasensitibo po mga kapatid ng isang network company. Sabi nga po natin ang branches ng government sa atin ay tatlo, legislative, executive at judiciary, or baliktad yata. Mas mataas yata yung executive. Anyway, tatlong sangay ng gobyerno yan, pantay-pantay. Executive, legislative, and judiciary. At pang-apat daw na sangay na very powerful ay ang mass media. At yung mass media, sabi nga, humuhubog daw ito ng buhay ng mga tao. Papaano kung itong humuhubog ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang pagbo-broadcast at pagkukondisyon sa isipan ng mga tao araw-araw
ay meron palang mga itinatagong kasinungalingan. Ang tagal na panahon, nangingibabaw ang ABS-CBN. Pero recently sa mga hearing na ito, marami pong nabunyag. Mga itinatagong tawagin nating mga skeleton in the closet. Imagine po ninyo, ang liit lang ng GMA kumpara sa ABS-CBN. Tinanong po sila, kayo po ba'y naniniwala na kayo ang biggest network in the Philippines? Yes. At proud na proud si yung Mr. Katigbak sa pagsasabing, yes, we are the biggest. Pero nung sinabing, you are the biggest, pero magkano binayaran yung buwis? Sa loob ng 4 na taon, ang binayaran lang buwis ng ABS ay 1 point something billion. Samantalang on a yearly basis, ang GMA7 ay nagbabayad ng kulang-kulang 2 bilyon. Nako, sabi ng ABS, wala kaming ginawang mali, wala kaming ginawang kasalanan at hindi pa rin nila ito inaamin. Mga kapatid, sa analysis ko, sa aking analysis, ang boboto lamang ng mga congressman para mabigyan ng franchise ang ABS-CBN ay tinakpan ng mata sa katotohanan ng ABS ay walang pagkakamali. I am not against ABS-CBN kahit hindi po ako nanonood ng telebisyon. Pero sa pagkakataong ito, nagsusumigaw ang katotohanang napakarami nilang pandaraya. Ang mga empleyadong kanilang tinanggal, 17 years na hanggang ngayon ay contractual, at kung ano-ano pa. Mga fake news na ikinakalat, ang hindi pag-eere ng mga advertisement na tinanggap nila ang bayad at siningil, hindi pa rin nila tinatanggap na ito ay kasinungalingan at ito ay pandaraya. Mga kapatid, aalis na po ako sa ABS-CBN, sa usapin ng ABS-CBN, at baka marami po sa inyong nanonood ang galit sa akin dahil kayo ay pro-ABS-CBN. Gusto ko lang po sabihin, wala pong problema sa akin yan, mabalik yan o hindi mabalik, hindi po ako nanonood ng telebisyon. Pero ang akin pong punto, ang telebisyon ay napaka-powerful na instrumento sa paghubog ng moral ng ating bansa at ng ating mga mamamayan. Kaya po napakahalaga na ikaw na siyang namamahala sa paghubog na ito ay mamuhay ng ayon sa kanilang mga itinadhanang palatuntunan. Alam niyo po, hindi naman po lingid sa inyo na pagdating sa politika, numero 1 ang ABS-CBN sa pagpapromote ng mga gusto nilang kandidato at numero 1 sa pagsira ng mga kandidatong ayaw nila. So, labas na tayo roon. Ang point ko lang, bakit sila nasa hearing ngayon? Bakit sila nasa kongreso ngayon? Kasi nga po, marami silang mga itinatago na ngayon lang natin nalalaman kasi hindi naman po na ilalabas sa kanilang sariling telebisyon. Salamat. Dahil sa panahon natin, itong giant network na ito ay nabigyan ng pagkakataong may scrutinize. Kung hindi ang Pangulong Duterte ang nanalo, mangyayari po ba yan? Mabilis na ang franchise niyan ay ibibigay ni Marojas at ng mga kapanalig niya kung sila ang nanalo. At again, kawawa naman yung ibang mga network na sumusunod sa batas sa pagbabayad ng mga buwis at itong higanting ito patuloy na itatago ang kanilang mga ginagawang pandaraya sa pagbabayad ng buwis na hindi nila inaamin na ito'y pandaraya dahil nagagawa nilang paikutin ang mga mambabatas at ang mga maniningil ng buwis. Nakakalungkot. Pero ito ang kalakaran sa Pilipinas. Kung makakalusot, kung hindi mabibisto, itatago. And actually, hindi lang ito sa Pilipinas, kundi ito ang kalikasan ng bawat tao. Hindi naman po lingid sa inyo si Adan at si Eva, nang sila'y nagkasala sa Diyos, ang una nilang ginawa ay nagtago. Ito po ang initial reaction. Ang pagtatago sa pag-aakalang hindi mabibisto, sa pag-aakalang hindi makikita, at hindi mabubunyag.
Pero darating ang panahon, the day of reckoning, ika nga, at ang mga bagay na lihim ay malalantad. What does the Bible say about this? Ang sabi po ng Biblia, Proverbs 28:13, if you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will have mercy. Psalm 69 verse 5, God, you know what I have done wrong. I cannot hide my guilt from you. Sabi po ito ni David. Mamaya pag-aaralan natin si Haring David, ano po? Pero tingnan po natin ang sabi niya sa aklat ng mga awit. God, you know what I have done wrong. I cannot hide my guilt from you. Ito po ay resulta ng kanyang karanasan. Sinabi niya sa Diyos, O Panginoon, hindi ko kayang itago ang aking kasalanan sa iyo. And I cannot hide my guilt from you. Ito pa isa, Psalms 44:20-21. If we had forgotten the name of our God, or lifted our hands to a foreign God, wouldn't God find out since He knows the secrets of the heart? Kung maglilingkod tayo sa ibang Diyos at itataas natin sa pagpupuri sa ibang Diyos ang ating mga kamay at kalilimutan natin ang Diyos, hindi ba ito malalaman ng Diyos? Alam niya to kasi hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Sa Psalms 90 verse 8, ano sabi? You have set our wrongdoing before you, our secret sins in the light of your face. Aklat ng mga Numbers o mga Bilang, chapter 32 verse 23, ang sabi po, but if you don't do these things, you will be sinning against the Lord. Know for sure that you will be punished for your sins. Itong mga talatang ito na aking binanggit, ulitin ko po, Proverbs 28:13, Psalm 69 verse 5, Psalms 44 verse 20-21, Psalms 90 verse 8, Numbers 23 verse Numbers 32 verse 23 ay iisa ang tema. At ang tema po ng mga talatang ito, ang ating mga kasalanan ay hindi natin kayang itago. Ang akala natin, kaya nating i-cover up. Ang akala natin, hindi mabibisto. Pero wala pong kasalanan na hindi mabubunyag. Puntahan na po natin ngayon yung binabanggit ko kanina, si David. Si David and Bathsheba is one good example of this. Ano po ang naging kasalanan ni Haring David? First, the sin of adultery. Adultery kasi may asawa po itong si Bathsheba. Si Haring David, marami na po siyang asawa, meron pa po siyang mga concubine, pero nung nakita niya po itong si Bathsheba, ay inangkin niya po ito. So, ang nangyari, they committed adultery. Hindi isa, hindi dalawa, kundi paulit-ulit. At ginagawa po nila ang lihim na relasyong ito habang ang asawa ni Bathsheba ay nasa pagtatrabaho. At nagtatrabaho ito saan? Doon sa kanyang kalaguyo, sa hari. Sundalo ng hari itong si Uriah ang pangalan. At ngayon, walang problema dahil malayo itong si Uriah, hindi po niya nalalaman ang ginagawang adultery sa pagitan ng kanyang asawa at ni Haring David. At kung si Haring David ang masusunod, ay huwag niyang pababalikin. Huwag niyong pababalikin si Uriah. Hayaan niyo siya dyan sa digmaan. No? At habang nasa digmaan siya, malaya nilang nagagawa ni Bathsheba ang kanilang affair. Until yung kasalanan na ginagawa, hindi pwedeng hindi magre-resulta. Ano po ang unang naging resulta ng ginagawang kasalanan ni Haring David? Siguro naging reckless na sila. Siguro napabayaan na kung meron pong contraceptive nun o may, sorry for the term, may condom nun, hindi na gumamit si Haring David. Dahil ang kanyang paniniwala, hindi naman mabibisto ang ginagawa nilang kasalanan. Ganito ang maraming mga affairs ngayon. Ganito ang ginagawa ng maraming mga lalaki ngayon. Hindi naman mabibisto eh. Pero marunong pa ba kayo sa Diyos? Isang araw, nabuntis ngayon itong si Bathsheba. Nung nabuntis ngayon, si David ay kailangan gumawa ng cover up.
Mabibisto na ngayon ito. So anong ginawa ni David? Pinatawag niya ngayon yung asawa. Imagine niyo, before pinipigilan niya marahil para makauwi. At nandun sa digmaan. Pero ngayon, ipinatawag niya. At bait-baitan niya yung tong hari. At ang sabi, pauwiin si Uriah para siya ay magkaroon ng few days off at makapiling yung kanyang asawa. David figured that kung uuwi itong si Uriah at syempre sabik sa asawa, sisiping sa asawa, i-assume na yung pagbubuntis ni Bathsheba ay anak ni Uriah. Nakita niyo po yung cover up? Biblia po ito. Si David po, mga kapatid, ang gumawa nito, a man after God's own heart. Siya yung David sa Bible na pumatay kay Goliath. Siya yung David na tinanghal ng bansang Israel bilang kampyon at iniluklok sa palasyo bilang hari dahil sa kanyang kahusayan, sa kanyang katapangan, sa kanyang kagitingan, sa kanyang integridad. Pero sa pagkakataong ito, siya rin yung David na nagko-cover up. Ang problema, itong si Urias, ewan ko naman kung anong klaseng lalaki ito. O baka may rumor na tong naririnig na yung kanyang asawa ay may affair, kaya sa halip na umuwi at sumiping sa asawa, ang ginawa nitong si Urias ay nag-inom na lang at natulog dun sa labas ng bahay. At dahil natulog sa labas ng bahay at hindi sumiping sa kanyang asawa, lalong naging malaking problema. Natapos na ngayon yung kanyang bakasyon. No? Kinuusap siya ni David. Bakit hindi ka umuwi? Sabi ganun, nalasing Pero siguro nakakapansin na to si Urias. Sipin mo kung ikaw ang asawa at kayo maganda ang relasyon ninyo, nabibisto mo naman kung may affair na yung asawa mo, hindi po ba? Hindi pwede. Alam niyo po mga kapatid, yung mag-asawa na laging magkasama, laging maayos yung relationship, hindi pwedeng hindi malalaman kung may pagbabago At marahil itong si Urias nakakaramdam na, meron ng chismis. Isipin mo naman yung hari. Hindi naman pwedeng lumabas yung hari nang walang kasama. Kaya sa gabi, kahit na gabing dadalaw kay Bathsheba, palagay ko may gwardiya pa rin yan. No? Pwede ba siyang hindi sasamahan ng gwardiya habang pumupunta sa bahay ni Bathsheba? Spekulasyon ko lang ito, na mahilig ako manood ng mga pelikulang Koreano, yung mga hari, ganun doon sa pelikulang Koreano, di po ba? May kasama po yun, at itong mga kasamang ito na sundalo ng hari, marahil nagkukwentuhan, mga sundalo yun At marahil nakarating din kay Urias, na yung misis mo, dinadalaw ng hari sa gabi. Kaya si Urias, tamad na rin siya. Hindi naman umaamin. Dahil nagko-cover up nga. At nung nabuntis, sa halip na umuwi, hindi na umuwi sa piling ng kanyang asawa. So ano po ang ginawa ngayon? Ang iniisip ngayon dito ni Haring David, pag nabunyag sa buong neighborhood kung sino ang ama, tiyak, alam niyo po sa bansang Israel, walang hari-hari doon. Ang kabayaran ng kasalanang pangangalo niya ay binabato ang babae kasama ang kanyang kalaguyo hanggang sa mamatay. Yun po ang sinasaad ng kasulatan. At walang exemption, pati ang hari. So ano pong ginawa ni Haring David? The only solution to this, para lumalabas, hero pa siya, kailangang mamatay ang asawa ni Bathsheba. Dahil kung mamamatay ang asawa ni Bathsheba at kukunin niya si Bathsheba bilang babaeng balo, kasama ang anak nito, hero pa siya. Dahil ang batas po ng Biblia ay ang pag-aaruga at pag-aalaga sa mga babaeng balo ay isang noble act. Can you imagine? Kaya ang ginawa ni Haring David, this is the plan. David's approach to the cover-up at first was not working, so he became more desperate. He ordered that Uriah be killed on the battlefield.
At least, hero nga naman si Urias. At lalabas siya ngayon to the rescue sa mga inulila ni Urias. Hero pa siya. David was guilty of breaking a whole boatloads of commandments, coveting another man's wife, stealing, false witness, adultery, and even murder. He stupidly felt his cover-up would work. The only problem was that God knows all things. No sin can be covered up from Him. Another example. Alam niyo po, basahin niyo na lang sa Bible kung anong naging epekto nito, ano po resulta nito, basahin niyo na lang po. Kung ano ang buhay ni David after he sinned against God. Puntahan naman po natin another example. At ito'y si Moses. Kilala niyo si Moses, hindi po ba? Siya po yung nagpalaya sa bansang Israel. Siya po yung naging leader ng bansang Israel na tumawid sa dagat na pula. Kapag nanood kayo ng Ten Commandments movie, siya po yung may hawak ng tungkod. Pero before that happened, sino po si Moses? Si Moses, siya po yung taong he blew it all big time. Alam naman natin na inadopt si Moses ng anak ng Paraon when he was an infant. And they were training him, presumably, to be the next Pharaoh of Egypt. Ang ganda na po. Ang ganda ng karir. Ang ganda na po nung layunin ng kasaysayan at ng karanasan sa buhay ni Moses. Pero alam natin, Moses was an Israelite. He knew that this was not the life he wanted. Pero ang problema, dapat po, in-approach niya ang sitwasyon according to the rule of God and to the law of God. Ang pagpatay kailanman ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. Alam ni Moses, there was something lacking and a hunger in his heart. He knew that he was not an Egyptian. Kaya po nung nakakita siya ng isang malupit na slave taskmaster na pinaparusahan ng isang Israelita, ang ginawa ni Moses, pinatay niya to. At ano pong ginawa niya? Ibinaon niya to sa buhangin. Bakit buhangin? Sa palagay niyo, ba't hindi sa lupa? Bakit buhangin ang binabanggit dito? Kasi po, una, ang ginawa ni Moses ay kailangan gawin ng may pagmamadali. Kailangan madaling hukayin at ang pinakamadaling hukayin, buhangin. Kamay lang ang kailangan dyan. Pwede mo nang hukayin. At sa buhangin, madali ding matabunan. Kamay lang din, pwede na. Ang hindi alam ni Moses, ang buhangin ay pwedeng liparin ng hangin. Hangin lang katapat niyan. At pwedeng lumitaw yung iyong ibinaon sa buhangin. Well, anyways, kung hindi man lumutang o kung hindi man lumitaw yung kanyang ibinaon, ang point dito, ang akala ni Moses, walang nakakita ng kanyang ginawa. Until everything is okay, akala niya smooth ang lahat, napatay niya yung masamang Egyptian taskmaster. Pero isang araw, may nag-aaway na naman na pareho namang Israelites. At ang dalawang Israelis na ito nag-aaway na magitan si Moses at sinaway niya. Sumagot yung isa, sino ka para maging hukom sa amin? Bakit? Papatayin mo rin kami katulad ng ginawa mo sa Egyptian. Doon nalaman ni Moses na hindi pala sikreto ang kanyang ginawa. Dahil doon, iniwanan niya ang Egypt and he ran away hanggang makarating sa Madian. At doon sa Madian, ano po nangyari? 40 long years na po. Sabi nga po, one day after Moses had grown up, he went up to where his own people were
and watched them at their hard labor. Sabi po na Exodus 2:11-12. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Looking this way and that and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Alam niyo po ang ginawa niya? Looking this way and that and seeing no one. Nung walang nakakakita, tingin niya, pinatay niya ang Egyptian. But sand ships, and before long, Pharaoh found out what happened. At ang nangyari, pinahanap niya si Moses, nagtatakbo si Moses, at nagtago sa Madian. Walang kwenta ang mga bagay na ginagawa sa buhanginan, mga kapatid. Alam niyo po, maging ang Biblia sabi, ang buhangin at ang batuhan ay paglalarawan ng salita ng Diyos. Yung po itinatayo sa ibabaw ng bato ay mananatili. Subalit ang nagtayo sa ibabaw ng buhangin ay guguho. Alam niyo po yung kwento yun? Yung dalawang taong nagtayo ng bahay. No, yung wise, nagtayo sa ibabaw upon the rock, and yun namang isa, upon the sand. At ano sabi? Pagdating ng bagyo, yung bahay na ginawa sa buhanginan ay gumuho, subalit ang itinayo sa ibabaw ng bato ay nanatiling matibay. Moses suddenly went from being the prince of Egypt to a fugitive from Egypt. Exodus chapter 3, we found Moses, 80 years old na siya. Saan siya nakatira? Sa Midian, ang ginagawa ay pastol ng tupa. Sa wilderness ay naging pastol siya ng tupa for 40 long years. A fugitive running for his life. Mga minamahal na mga kapatid, kumusta po tayo? Kumusta po ang bawat sa atin? Maybe you are asking, why am I going through this trial stage of my life? Maybe like Moses, you are running away from something. Maybe like David, you are covering up something. Katulad ni Moses o ni David, baka may mga ibinaon tayo sa buhangin na kailangan nating ikumpisal. Kailangan nating ihingi ng tawad. Anong mga bagay ang ating tinatakasan sa pag-asa na nasa likuran naman natin yun, hindi tayo aabutan. Pero ito pong inyong tandaan. Lilitaw at lilitaw ito at ang kabayaran ay hindi natin maiiwasan. God knows everything about you because He is always watching you. Jeremiah chapter 16, 17, 18, ano po ang sabi ng Diyos? I see everything they do. They cannot hide from me the things they do. Their sin is not hidden from my eyes. I will pay back the people of Judah twice for every one of their sins, because they have made my land unclean. They have filled my country with their hateful idols. Alam ng Diyos lahat. Ang sabi ng Diyos, sa bawat isang kasalanan na ginawa nyo, dodoblihin ko ang parusa. Wow. Psalms 139 verse 1 and 2, ang sabi po, Lord, you have examined me and know all about me. You know when I sit down and when I get up. You know my thoughts before I think them. Wow! Tingnan po naman ninyo. Sabi ni David, alam ng Diyos ang ating iniisip bago pa natin isipin. Ganon ka-advance ang Diyos. Di po ba? Advance mag-isip ang Diyos. Kasi hindi mo pa iniisip, alam na ng Diyos. Psalms 139, 1 and 2. Paano mo pangungunahan ng Diyos? Paano ka makakatago sa Kanya? Pinaplano pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya yung plano natin, kung mali, kasalanan na yun sa Diyos, hindi pa natin ini-execute. Kaya mag-isip lang ng masama sa kapwa, alam na ng Diyos yun. Planong pagpatay na yun at pwede nang pagpatay. Pagtingin pa lang, pag-iisip pa lang na may pagnanasa sa kapwa, pangangalo niya na yun, alam na yun ng Diyos. Psalms 139 verse 3 to 7, ituloy po natin yung basa ng Psalms 139. Ano po sabi? You know where I go?
and where I lie down. You know everything I do. Lord, even before I say a word, you already know it. Wow. Alam niyo po ba yung mga talatang yan? Kaya paano ka magtatago sa Diyos? Paano maiiwasan ng Diyos? Hindi pa raw natin nasasabi. Yung susunod na word na bibigkasin ko, alam na ng Panginoon. Sabi po ng Psalms 139, you are all around me in front and in back, and have put your hand on me. Your knowledge is amazing to me. It is more than I can understand. Now, the question of the psalmist, where can I go to get away from your spirit? And where can I run from? Wala po tayong tataguan. Kaya kapatid, kung meron ka man na nagawang kasalanan na itago sa Diyos sa pag-aakalang ito'y naitago, ano ang dapat gawin? Because we cannot run away from the consequences of that cover-up. Ito po ang dapat gawin. Ang sabi po ng 1 John 1:9, unang Juan 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Pangako to ng Diyos. Kung ihihingi natin ng tawad at magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, siya'y tapat na tayo'y patatawarin at lilinisin sa ating mga nagawang kasalanan. 2 Chronicles 7:14, ang sabi po, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. May pag-asa po ba sa ABS-CBN? Yes. May pag-asa po ba na mabigyan sila ng franchise? Yes. Kaya nga nag-hearing eh. Kung wala pang pag-asa yan, nahaharap pa sa kahihiyan yung mga executive niyan. They are still hoping. Pero alam niyo po ang susi niyan? Pag-amin. Paghingi ng tawad. Alam niyo po, pati yung ginawa nila sa Pangulong Duterte, hindi raw sila humihingi ng tawad dahil hindi nila nai-ere yung patalastas. Ang inihingi nila ng tawad, yung late nilang pagbabalik ng ibinayad. Hanggat may cover-up, maniwala kayo, hindi po yan magkakaroon ng kapatawaran. At ganun din naman sa ating mga kasalanan. Hanggat may pagtatago, hanggat may pagkukubli, walang kapatawaran. And I would like to tell you this, yung mga consequences ay paulit-ulit nating mararanasan. Pagpalain po tayo ng Panginoon, at kung tayo po'y nasa ganitong mga kalagayan, alam niyo po ang sagot. 1 John 1:9, 2 Chronicles 7:14. Tayo po'y dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, dumudulog po kami sa iyo ngayon, sa araw na ito, para manalangin at humingi ng iyong awa. Kapayapaan at aliw ang hinihiling namin para sa pamilya ni Ate Beyeng, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kapatid ay amin pong idinudulog sa iyo sa pagpanaw po ng aming si Ate Beyeng. Dalangin po namin na sana po ang resulta ng mammogram at sonogram ni Tita Castillo ay okay na ang lahat, pati na po ang kanyang biopsy. Sa iyo po namin siya ipinagkakatiwala, Panginoon. Salamat din po sa patuloy na kalakasan at pag-iingat na pinagkakaloob mo kay Marjorie Almasar, sa kanyang pamilya, sa kanyang hanap buhay. Ganon din po, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo ang patuloy na kagalingan sa ospital ng nanay ni Ate Weni Sarte Domingo, ang kanyang nanay po na nawa po ay patuloy na makaranas ng ibayo pang kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat unti-unti nakaka-recover na siya at patuloy po namin siyang itinataas sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon, si
Ate Jane de la Cruz, ang kanyang kalusugan at kalakasan ng kanyang nanay, na patuloy mo po nawa na iparanas ang iyong pagpapagaling. Ganon din po, Panginoon, nilalapit ko sa iyo si Ate Evelyn Cruz, ang nanay po ni Odek, at ni Tess, ang patuloy pong pagsama at pagsubaybay sa kanyang kalusugan ang aming pong idinadalangin. Dinudulog ko rin po sa iyo, Panginoon, na nawa si Epoy ay makatagpo na ng kidney donor, na nawa po sa lalong madaling panahon ay makapag-kidney transplant na po siya. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kapatid na OG Ramos, patuloy na recovery at kalakasan, si Tito M.A. Paredes, si Tita Tessie Paredes Chu, si Ate LB Paredes, si Kuya Pedoy de Castro, si Nanay Hema, at si Ate Lita Cadabedo. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ganon din po si Carl Jason Ruin, ang patuloy na kalakasan, si Lolo Abenidang, ang patuloy pong pag-iingat at pagpapalakas sa kanya. Ganon din po, Panginoon, ang pamangkin ni Kuya Bert Castillo, patuloy mo po siyang pagalingin. Ang pagbubuntis ni Jonah Adaw at ni Bless Yan, ikaw po ang mag-ingat, maging sa mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Ang pagpapala mo po kay Jules Masalunga, nawa po pagalingin mo siya. Ganon din po kay Kuya Egay Quadra, patuloy na recovery. Si Nanay Elisa Capillar, ang kakang Lole Atanasio, patuloy pong kalakasan para sa kanya. Ang Tatay David Marasigan, ang Nanay Poste, bigyan mo po siya ng kapayapaan. Lalo na po ngayon sa pagpanaw ni Ate Baying, iba yung lakas ang ibigay mo ka Nanay Poste. Si Nanay Anchang at si Tatay Bitoy, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido. At salamat po, Panginoon, sa pagpapahintulot na makauwi na si Ate Nita Leyba at si Nanay Honor Santarin. Patuloy pong pagsubaybay sa kanila habang sila ay nasa quarantine. Ang patuloy na dalangin para sa tuhod po ni Ate Maricruz, good health para kay Ate Ruby Bilang at kay Kuya Danny Bilang. Ingatan mo po sila. Ganon din po sa kalakasan at kalusugan ng buhay ni Ate Ditas at ni Kuya Vic Lara. Patuloy ka pong magpala sa sambahayan ni Ate May at Nelson Atanasio at patuloy na pagpapala sa kanilang sambahayan. Ama, ikaw po ang pinagmumulan ng lahat sa buhay namin. Ikaw po ang pinagbabalikan namin ng maraming mga papurit pasasalamat. Patuloy pong pagsama at pagpapala mo, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay. I am praying, O Lord, for Jesser Icalya, na hanggang ngayon po alam namin nasa ICU siya. Dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na paghipo mo para sa kanyang pisikal na pangangatawan. At naniniwala po ako, Panginoon, alam mo ang lahat katulad ng aming pinag-aralan. Wala pong imposible sa iyo. Kaya po sa oras na ito, Panginoon, ay hinihingi namin ang iyong kahabagan na iparanas mo po sa mga kapatid namin ito. At pwede po ba, Panginoon, ay bigay mo po ang mga bagay na ito kung hindi naman labag sa iyong kalooban. Pinaglalambingan ka namin, Panginoon, at alam namin ikay matuwid, mabuti, mapagmahal naming Ama, na kailanman ay hindi bingi para hindi kami pakinggan. Maraming salamat po. To you, Father, we give all the glory. Patuloy pong paghipo sa buhay ng aking may bahay para sa kalakasan ang akin pong kahilingan. At ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Kuya Eric Maynes, magandang umaga po. Gabi po dyan sa inyo, magandang araw. Marjorie Almasar, magandang araw. Kapatid na Phoebe Javier, magandang araw sa iyo, kapatid. Si Ate Cora Dolor, si Ate Malu Pasco, magandang araw. Nanay Hilda Mendoza, magandang araw po. Ate Betty Saria, Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo. Mariel Cornejo, magandang araw. Ai Advincula, magandang araw. Pagaling ka, Ai. Ang patuloy na prayers para sa tatay mo at sa iyo ay amin laging binabanggit. Kapatid na Marilu Reyes, magandang araw.
Kapatid na Alvin at Virgie Darapisa, pagpalain kayo ng Panginoon. Mga kapatid, huwag po kayo ma-offend. Doon po sa binanggit ko kanina tungkol sa ABS-CBN. Opinion ko lang yun. No, we are entitled to our own opinion. So, kung ano po yung opinion nyo, okay lang po. We exercise our rights. Karapatan natin yon. Pero, baka may mga bagay pa akong hindi narinig at hindi nalalaman doon sa mga hearing na alam ninyo, okay lang po yun. So, huwag po kayong magagalit. Magandang araw po sa inyo, Nanay Carolina Bukiran. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Binabati ko rin po ang nanay ni Enoch Silla, si Tatay Eleno, at saka si Nanay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang sabi po sa akin ni Mimi, lagi kayong nanonood ng Tinig ng Pag-asa. So sana po okay kayo dyan sa Amerika at patuloy po kayong pinagpapala ng Panginoon. So binabati rin po natin mga kaibigan natin sa Amerika. Yung sina Lily Camialu, si Bunso, sina Ate Apin Atanasio Reyes, sina Ate Nelia Ramos. Yan, naku, marami po yung mga kapatiran natin sa Amerika na yan, nakikinig din po sa Tinig ng Pag-asa. Si Ate Tess Asturias, yan. Ate Tess, patuloy po natin ipanalangin si Jesser. Kasama nyo kami dyan. Si Kumaring Ami Santos, magandang araw po, Kumaring Ami. Alam niyo, magiging kaligayahan ko, makita ko tong kumari ko na to, na ikinakasal. No? Pag ito ikakasal, uuwi ako sa Pilipinas Aattend ako ng kasal nito. No? Kasi itong kumari ko na to, mahal namin ito. Gusto namin magkaroon din ito ng pamilyang makakasama niya sa buhay. Ito po ay ninang ni Yenyen, si Kumaring Ami Santos. Ate Leti Purificacion, magandang araw po sa inyo. Ate Joy, kapatid na Joy Reyes, magandang araw po. Nani Belen Olaes, ayan, alam niyo po, avid subscriber ko po sa YouTube yan, si Nani Belen, no? Nani Belen, magandang araw po. Nani Belen, pag uwi ko ng Pilipinas at magkita po tayo, papakainin ko po kayo sa Jollibee. Nakakatuwa yung si Nani Belen Kapatid na Miriam Galvan, magandang araw po. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Kuya Larry Montillano, kapatid na Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Ate Echi Bartolome, magandang araw po. Kapatid na Paz Perez, magandang araw po. Mariby Frias, magandang araw. Ayan. Si Ate Olivia Alisanco. Ate Olivia, magandang araw po. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon ko lang po nakita yung inyong pangalan. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ate Mirna Narciso, Ate Maricruz, Ate Evangeline Aliliran, magandang araw po sa inyo. Yan, relate daw siya sa ating topic. Marami pong salamat po. Kuya Boyet Sanchez, magandang araw po. Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Kapatid na Rodante Kerubin, magandang araw po. Palagay ko to si Pastor MJ Labugen Velasquez. Pastor MJ Velasquez, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate May de Guzman Atanasio, magandang araw po. Tita Castillo, magandang araw po. Kapatid na Rosalie Cunanan, magandang araw po. Alam mo Rosalie, meron akong pinapanood na YouTuber si Makimoto. Cunanan ng apelyido niya, taga Nueva Ecija. Pagpalain kayo ng Panginoon, kapatid. Sino pa ba? Si Ate Myra Paredes, Libertino, si Brother Dong ng Aristocrat Restaurant. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid, sa Aristocrat. Ayan, God bless po sa inyong lahat. At again, eto po, masarap na masarap yung kanilang arroz caldo na goto. Nakakita na ba kayo ng arroz caldong goto? Yung nando na yung manok, arroz caldo, at meron pa rin yung goto, 2-in-1. Napakasarap. Try nyo po. Aristocrat Restaurant. Ate Yoli Kerubin, pinagpe-pray po niya kanyang bayaw na si Roderick Felizardo. Atin pong isasama sa prayer, Ate Yoli. Ate Celia Advincula, magandang araw po sa inyo. Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo. Ate Delia at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po. Nami-miss ko na kayo, Ate Del and Kuya Ban. Sana po patuloy kayo magpalakas. Ayan. Sino pa ba? Ate Felisa Reyes. Ate Nita. Ate Nita, labas tayo. Quarantine. Si Ate Nita Leiva. Kapitbahay ko lang po si Ate Nita, hindi ko madalaw kasi naka-quarantine pa. Saan kayo naka-quarantine, Ate Nita?
magpalakas po kayo. Ilang araw na lang, konti na lang ho at pwede na ho tayo magpasyal-pasyal. Ayan, marami pong salamat. Maging kay Ate Linda at kay Kuya Panyo na ngayon ay nasa Calgary. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ang patuloy niyong maranasan. Ayan, again, ano ba yan? 76th birthday po ngayon ni Kuya Nestor Sinpuente. Happy birthday po at patuloy po na pagpapala ng Diyos ang maranasan ni Kuya Nestor. Pagalingin pa ng Panginoon. Ayan, magandang araw at happy birthday kay Kuya Nestor. Nabati ko na pong lahat, wala na pong comment. Ayan, yung mga hindi po nag-comment o yung nag-comment ng maaga, pasensya na po kayo, natabunan na. Alam nyo ang Facebook hindi natin magawa na ibalik yung ibang mga comment Pero makikita ko naman po ang lahat ng yan mga kapatid mamaya kapag tapos na, pinabasa ko rin po yung mga comment na yan. At nagpapasalamat po ako sa mga encouraging comment na inyo pong ibinibigay. At ayun, yung aking pamangkin na si Eric. Magandang araw, Eric Pillarina. Namiss ko na rin tong pamilyang ito no? Pagpalain kayo ng Panginoon at biyaya ng Panginoon ang patuloy niyong maranasan. Ma'am Jo Kalanog, magandang araw po sa inyo. Ayan, si Teacher Pin Kalanog mula po sa Silang. Again, maraming pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan dalawin naman yung aking YouTube channel, Roel Camia TV. Ayan, at panoorin niyo po. Kahapon, ang latest video po namin ay tortang talong. Ayan, so may twist yun. Panoorin niyo po yung tortang talong. Ay, si Pastor Loy Marato po pala, isama natin sa prayer. Salamat sa Diyos, nakalabas na po siya ng hospital. Ayan, God bless Pastor Loy. At ang biyaya ng Diyos ang patuloy mong maranasan. Pastor Loy po ay pastor ng Cagayan de Oro, no? Ng Unida sa Cagayan de Oro. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.